pagbabayad, no, ng mga loan natin na napakatagal na, 'di ba? May maraming tinamaan. Naku, hindi alam ng employer ko na may loan ako, na narinig si Ma'am Chris baka isa-isahin yung mga ano namin, list namin, sino kaya dito yung may loan, 'no? Although sa RTPL, 'di ba, nakikita din nila yon, okey? Hindi po kayo makakapagtago sa inyong employer. Ngayon sa mga members naman po natin, individual members na nakikinig, kasama rin kayo dito, lahat po ng mga loans na binanggit ko kanina. Plus ito po, kung meron nga po kayong hindi pa nababayaran, 'no, na dati po ninyong loan pa, kailan pa ba siya nagsimula? October 4, 2022 pa po, 'di ba? Dati kapag nagko-condonation kami 6 months, 1 year lang, 'di ba? So akala nung iba tapos na 'to kasi 2022 pa 'yan, eh. So nag-start siya noong 2022, to date wala pang deadline na sineset. At huwag na po nating hintayin magkaroon ng deadline bago po tayo kumilos. Ayan na naman po tayo, eh, 'di ba? So hangga't andito pa, naku, grab it na, grab the opportunity, 'no, para po talagang sigurado kayo in the future wala nang poproblemahin pa, okay? For eligible members po 'yan na may past due salary including salary loan at early renewal program, yung nakapag-slurp dati, calamity loans, emergency loans, at even yung dating condonation na hindi na po talaga nabayaran, kasama po 'yan diyan. And once again, ang term po namin ay past due. Okay, baka po may magsabi kasi dito, "Kaka-loan ko lang ma'am, puwede ba ako diyan?" Hindi ka po kasali sa mga past due pa lang po 'to, okay? Um Past due at the time of the application. 'Pag sinabi nating past due po, yung loan natin has an unpaid obligation consisting po ng principal, interest, and penalty. Nagpe-penalty na siya, 'no? Equivalent to more than 3 monthly amortization, or yung loan po has remaining unpaid balance after po nung maturity na 2 years to pay. Kumbaga, naka 2 years na't lahat, may remaining pa rin, may balance ka pa rin, past due na po 'yun. Kailangan lang po hindi ka pa file ng final benefit. 'Pag sinabi nating final benefit, diyan po papasok si permanent total disability or retirement. And have not been disqualified due to fraud committed against the SSS and with active My.SSS account. Ayan. So maliwanag po tayo dito, hindi yung baka magtanong kasi nag-file na siya ng disability, ng retirement, o nag-file bigla yung kamag-anak niya, 'no, nung namatay siya, 'no, tapos tinatanong, "Kasali po ba siya sa Conso loan?" Hindi, okey. So hindi po kasali kapag po gano'n. So habang tayo'y malakas pa, i-grab na natin ito. So for the payment terms, puwede ka naman po mamili kung one time or installment. 'Pag one time, kaya ba natin na mabayaran within 30 calendar days? Kung kaya, go, 'di ba? Makikita naman natin kung magkano 'yun. Sa installment naman po, dati kasi parang ang dating, ma'am, kasi 'di ba yung condonation niya dati 50%, eh, parang kung 30K na po yung balance ko, saan ako kukuha ng 15,000? In a matter of 30 calendar days, 'di ba? In a matter of a month, dapat po makapagbayad ako. So we heard you po mga kaskwela, ngayon po ang down payment natin is at least 10%. So minimum of 10%, maximum of 90%, at dapat mabayaran niyo siya tulad din sa one time, 'no, within 30 calendar days. Ngayon kapag nakapagbayad ka na ng down payment, yung remaining balance shall be payable na in equal monthly amortization. Kapag po ang lumabas na balance, kapag daw binawas na yung penalty, 5,000 below lang, hindi ka puwede sa sa installment term, talaga sa penalty ka na, sa penalty, sa one time ka na rather. Pero kapag po above 5,000, ₱5,001, ayan, to 10,000, 6 months po yung maximum term niyan. So depende sa remaining balance. Kapag 18,000, 1 year, 36,000, 2 years, 54,000, 3 years, 72,000, 4 years. Kapag more than that, 5 years. Pero sagad na po yan, Ngayon, if in case na, ay, good for ko ma'am, 24 months to pay. Nandito ako,
Kaya lang makakalimutin ako, eh, kaya nga po ako nagkaroon na ng mga ang dami-daming balance 'no. So puwede kaya na gawin ko na good for 12 months na lang? Pag-usapan na ano, pag-isipan ko maigi 'no, dapat doble-doblehin ko talaga 'no, na matapos ko talaga ng 12 months, puwede. So papakita ko mamaya kung saan po natin pipiliin yung term, Pero kung good for 24 months tapos 60 months ang gusto mo, cannot be, wala po siya sa pagpipilian. So other policies and conditions natin, paano masasabing defaulted ang loan kapag po ikaw ay nakalimot magbayad in full ng agreed down payment. Ayan, yung iba nasanay kasi within 1 month naman, pwede ba kinsenas katapusan ko bayaran? Hindi pwede, one time payment nga po eh, isang beses lang. Okay, so dapat po in full yan o kaya naman um, sabi mo babayaran mo yung down payment installment 40% pero kinulang ka binayaran mo lang 20% lang, naku defaulted na agad. Dapat po kung ano yung napag-agrihan, yun yung ibabayad natin, okay? And kung kanina sa salary calamity, made-default ka lang kapag po more than 6 months, um, 6 months consecutive ang term namin amortization ang hindi niyo nabayaran. More than 6 months, consecutive monthly amortization ang hindi niyo nabayaran, saka ka made-default, 'di ba? Dito po dahil nga po, may terms tayo 'no, na up to 5 years pa nga depende 'di ba sa balance po ninyo 'no. Kapag daw po more than 6 accumulated, 'pag sinabing accumulated, hindi na siya tulad ni consecutive na tuloy-tuloy. So, kahit na sabihin natin nagbabayad ka naman, first month, second month, third month, nagbayad ka naman, pero nakalimutan mo fourth, fifth, sixth, seventh, may 4 ka na agad. Naalala mo ulit yung 8th month na 'no, o edi nagbayad ka. On the 9th month, 'di ba, 9th month, 10th month, nakalimot ka. Kapag dumating yung 11th month or 12th month o kung pang ilang months pa yan, meron kang isa man lang dun na hindi na nabayaran, wala, defaulted na. Kaya wag niyo pong hahayaan na may makalimutan kayo na more than 6, okay? And then failure to pay in full the approved installment plan. So sabi mo babayaran mo ng good for 2 years, yun yung pinili mo eh. Pero magto 2 years and 1 month na may balance ka pa rin. Ibig sabihin hindi pa in full yung pagbabayad po natin. Okay? So other policies and conditions, siyempre kung nag-commit tayo ng any fraudulent act or violation 'no, naku mai-stop din po 'yan 'no. So the full amount of the defaulted consolidated loan including po yung uncondoned portion ng penalty shall become due and demandable. Huwag na po kayong maghanap pa ng demand or notice from us. Kaya po pinapaliwanag namin ano yung mga policies and conditions na actually mababasa niyo rin po sa terms and condition, ayan. So iniisa-isa lang namin para at least may mabalikan kayo 'no, kasi recorded po itong, webinar natin, eh. Hindi mo man mabasa yung terms and condition o tandaan niyo po yung mga binanggit ko po ngayon dito. Pero ang good news namin is, if in case ma-default ka, naniniwala kami sa second chances, third chances, ilang chances ba yung gusto mo, patunayan mo lang sa'min na talagang gusto mong magbayad, kinukulang ka lang talaga. So mag-reapply ka lang, kahit ilang beses pa yan. Na-default ka na naman, reapply ka ulit. Na-default ka ulit, reapply ka ulit, okey lang. For us to know na talagang hindi mo naman sinasadya, talagang kinukulang lang siguro. Pero if in case na defaulted na hinayaan mo na, sabi mo siguro, bahala na nga lang kapag nag-retire na lang siguro ako, saka ko na lang aasikasuhin yan, bata pa naman ako eh. So dito po, kung sa regular loan natin, binabawas namin, di ba sabi ko sa final benefit, sa conso loan hindi. Kapag ikaw ay na-default, at wala ka ng ginawang paraan para mag-reapply or iparamdam kay SSS na balak mo talagang magbayad ng buo 'no, ang mangyayari po any benefit mapa-short term man 'yan, nagkasakit ka, nanganak ka, na partial disability ka, ibabawas na namin. Kulang pa yung nakuha mo kaysa sa na-default mong balance. So, ibabawas pa namin 'yan up to your final benefit, which are the total disability, retirement, or death. And it is authorized by our lawmaking body, Social Security Commission.
Okay? And any remaining unpaid balance po shall continue to accrue applicable interest and penalties until fully settled. Sayang, di ba? Kaya nga po tayo nag-condonation para mawala si penalties eh. Kaya lang po dahil nga po hindi na po tayo nakapagbayad, balik na naman, di ba? May interest na naman, may penalties na naman. So hopefully po clear po tayo dyan. At para mas maging malinaw ito, no? Kapag po nag-renew tayo, ito na yan. Ito yung maganda diyan eh. Ang tanong diyan, nakapagbayad na ako, ma'am, sige na nga, tinapos ko na. So, kailan po ako pwedeng mag-renew? So, kapag hindi ka defaulted, ibig sabihin na hindi ka defaulted, sumunod ka dun sa usapan natin. Sabi mo, 6 months to pay, 12 months to pay lang. Bayad mo talaga, zero out, no? Talaga nabayaran mo lahat. So, after 3 months ng full payment po ninyo, pwede ka na agad mag-renew. Ang bilis, di ba? Hindi tulad kapag sa regular namin, ang sabi ko kayo na 50% of the term or 50%, diba ganun pa eh. Dito, basta po mabayaran mo, fully paid na, after 3 months po, pwede. Basta hindi ka na default. Pero, di ba sabi ko kanina, may second chances, third chances, fourth chances, ilang beses ka na default. Ayan. Pag defaulted naman po, ang kapalit nga lang, papayagan, di ba? Sabi ko kanina, mag-re-apply ka lang na mag-re-apply. Ang kapalit nga lang yan, after 2 years pa, from the date ng full payment mo, pwede ka nang makapag-loan. Okay? Once again, nasunod yung terms and conditions, nasunod yung usapan natin kung kailan ka magbabayad. After 3 months from full payment, pwede ka na mag-renew. Kapag hindi, after 2 years. So that's the difference. Okay?